Si Lin Zichen ay nasa isang napakalaking gipit na sitwasyon, na nakadiin sa ilalim ng mapang wasak na bigat ng isang rear-level powerhouse. Ang agwat sa kanilang mga biological rank ay isang lubos na kabaliwan, ngunit hindi siya basta-basta hihiga at mamamatay. Nag-isip siya ng malalim, at desperadong naghanap ng paraan upang makalabas sa gulong ito. Napagtanto niya na ang kanyang Lord of the Forest trait ang kanyang tiket patungo sa kalayaan. Kung mamanipulahin niya ang makakapal na root system na tumatakbo ng malalim sa ilalim ng lupa, maaari siyang gumawa ng isang mabilis na daanan para makatakas. Upang magkaroon ng karagdagang oras para gumalaw ang mga ugat, sumigaw siya sa umaatake, at kinwestiyon kung paano ang isang taong napakalakas ay may ganoong kamisteryosong pagkakakilanlan. Nahulog sa patibong, ang Elder ay ngumiti ng masama at ipinagmamalaking ipinakilala ang sarili bilang ang ikawalong Elder ng Plant God Cult, habang ipinagmamayabang na ang kanilang paksayon ay makapagbibigay ng mga evolutionary resources na higit pa sa anumang maiisip ni Lin Zichen. May tiwala niyang isinaad na kapag sumali sa kanila si Lin Zichen, mapagtatanto nito kung gaano ito naging mangmang sa paglaban noong una pa lamang. Habang nagpapatagal ng oras hanggat kaya niya, nagtanong si Zichen ng mga detalye tungkol sa mga resource na iyon habang tahimik na inilalatag ang mga ugat ng halaman sa ilalim mismo ng kanilang mga paa. Ngunit ang Elder ay hindi mangmang. Tumawa ito ng bahagya, dahil nakita nito ang taktika ng pagpapatagal ng oras, at mapang-uyam na sinabihan siya na sumuko na dahil wala siyang magagawa na makapagliligtas sa kanya. Sumang-ayon si Lin Zichen, at ipinaliwanag na ang lahat ng mga top-tier defender sa lugar ay umalis na patungo sa Origin Land upang harapin ang Beast Invasion, na nangangahulugang wala talagang sinumang darating para iligtas siya. Ngunit buong tapang na sinabi ni Lin Zichen na hindi niya kailangan ng tulong ng sinuman, dahil ganap siyang may kakayahan na iligtas ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ang lupa ay ganap na sumabog. Isang dambuhalang pader ng mga higanteng may tinak na baging ang sumabog pataas, na nagwasak sa semento at nagpuwersa sa nagulat na Elder na mabilis na umatras pabalik. Sa pagkagulat, at galit na ang kanyang biktima ay nakatakas, sumigaw sa galit ang Elder habang si Lin Zichen ay dumiretsyong bumulusok pababa sa bamukang hukay, at nagpadulas sa mga higanteng ugat. Tumalon pababa ang Elder upang humabol, ngunit agad siyang napahinto sa kanyang kinatatayuan. Sa kanyang sindek, ang ilalim ng lupa ay isang nakalilitong at masalimuot na labirinto ng mga hangkag na tunnel, na nag-iwan sa kanya na walang anumang ideya kung saan naglaho si Lin Zichen. Sa muling pagsabog pataas sa ibabaw ng lupa ng walang dala, ang dismayadong Elder ay nagtaka kung ang baliw na batang ito ba ay palihim na nakipag-fuse sa mga gene ng higanteng mutant rat para magawang makahukay ng ganoong kalawak na sistema ng mga lagusan. Sa pagkaunawa na ang pisikal na paghabol ay walang saysay, nagpa siya ang Elder na maglaro ng marumi. Habang nakatayo sa ibabaw ng hukay, sumigaw siya ng isang nakapangangilabot na babala, na pinapayuhan si Lin Zichen na sumuko na maliban na lamang kung gusto niya na ang kanyang mga magulang sa residential district ay makaranas ng isang kakilakilabot na trahedya. Nang marinig ang maruming pagbabantang ito mula sa loob ng madidilim na tunnel, natigilan si Lin Zichen, habang ang kanyang isip ay mabilis na tumatakbo sa matinding panik. Nag-apoy siya sa galit habang ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkakatotoo. Isinumpa niya ang itinuturing na malakas na deputy governor na si Ye Yongsheng, habang napagtatanto na ang mga pangako ng seguridad ng mga high-rankang official ay walang iba kundi isang ganap na biro. Habang sinusubukan niyang sumakay sa laro para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, mabilis siyang bumalik sa ibabaw ng lupa, at sumuko sa Elder. Ang mayabang na ikawalong Elder ay tumawa ng bahagya, habang pinupuri ang bida sa pagiging sapat na matalino upang sumuko, at nangangakong ang kanyang mga magulang ay mananatiling ganap na hindi mapipinsala. Nagpa siya si Lin Zichen na mag-abang ng tamang pagkakataon at maghanap ng iba pang puwang mamaya, ngunit ang Elder ay hindi na nakikipagsapalaran pa. Sa isang saglit, isang dambuhalang kawan ng mga may tinak na baging ang mabilis na bumaril pasulong, na bumalot kay Lin Zichen sa isang mahigpit at matinik na kakon. Bago pa man niya subukang agawin muli ang kontrol sa mga halaman, napagtanto niya sa kanyang sindek na ang mga espesyal na tinak na ito ay nagsil sa kanyang internal ki at blood flow. Mayabang siyang pinuri ng Elder, at inamin na talagang kahanga-hanga na ang isang advanced tier na bata ay nagawang makaiwas sa isang rare level na tagahabol sa ganito katagal.
Ngunit kung kailan ang mga bagay ay tila ganap ng walang pag-asa, isang marangal na figure ang bumaba mula sa kalangitan. Lumulutang ng walang kahirap-hirap sa kalangitan na parang isang diyosa ay walang iba kundi si Shi Qingmo. Ang utak ni Lin Zichen ay umiikot dahil dapat ay hinahanap nito ang naglahong mga guho sa Double Sun Bay. Natapos ba siya ng maaga, o naramdaman ba niya sa paanong paraan na nasa malalim siyang kaguluhan mula sa milya-milyang layo? Alinman sa dalawa, alam niya na ang sitwasyon ay opisyal nang nabaligtad. Ang mayabang na ngiti ng ikawalong elder ay naglaho habang pinagpapawisan ito ng malamig. Nakatitig ito sa kalangitan, na lubos na naguguhan. Ang paglipad at ang hindi natutukoy na stealth ay mga katangian ng isang nakatatakot na high-level na expert, at hindi siya makapaniwala na mayroong isang powerhouse ng ganitong kalibre sa probinsya na hindi niya nalalaman. Habang nagpapanik, hiniling niyang malaman kung sino ito. Tumingin pababa si Shi Qingmo nang may panghahamak, at mahinahong sinabi sa kanya na ang isang kaawa-awang maliit na langgam na tulad niya ay walang anumang karapatan na malaman ang kanyang pangalan. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang kamao, handang ipakita sa cultist na ito kung ano ang kayang gawin ng isang tunay na supreme deity.